Hello, welcome back sa isang bagong episode ng Parokyano Show. Ako pala si Lem at kasama ko pa rin ang aking co-host na walang iba kundi ang matigas at ang kagilagilalas na si Chris. Chris, magandang araw. Yan. Magandang araw, par. Yan. Na goods talaga tayo ngayon, mga kaparokya. Another day, another episode na naman ng The Parokyano Show. Yes. Balita ko, medyo pinaghandaan mo ngayon ang kit natin ngayon Outfit, ang isputing natin ngayon, Lapira Roja ka ngayon Sakto nga, naka Spanish National Football Team kit nga. Tapos, yung latest World Cup edition pa dun sa Qatar, medyo nabingwit ko dun sa aparador. Uy, actually, nakakabanga ngayon. Kasi, meron tayong kasama ngayon. Usually, di ba, yung mga nakakasama natin within the circle Pero ito, dahil kailangan natin matuto, Chris, pakilala mo naman ang ating kasama ngayong episode na to. Yun nga, siguro, medyo, pahapyaw, siguro. Na-meet ko kasi siya sa, naging, curious din kasi ako doon sa diba, as Spanish football fan, syempre minamahal mo rin yung other side ng Spanish culture, tsaka yun, language. So, na-curious ako na, may group or may group chat na na parang nagtuturo or may conversation tungkol sa Spanish language, tapos majority mga Filipino yung members. So, pasok ako doon. Then, ayun, syempre, para deeply na din since suot-suot natin tong kit na to. Yun, nakipag-engage din ako. So, tapos na-meet ko din itong guest natin ngayon. Na-meet ko siya kasi siya yung una yata na nag-approach nung pagpasok ko, pag-enter ko doon sa mismong group chat. So, ayun. Ikaw, parang ang pagkakaalam ko ang tagal ng intro mo. Kakilala. Kasi para din ng mga kaparokya, paano naging connection nating mga goods dealer or host dito sa guest natin. Actually, meron tayong common friend kay Patrick. Hello, Patrick. Shout out sa'yo. Kasi mga basic learners tayo ng Spanish language din. So, kailangan alam mo yun, mabigyan natin ng konting kaalaman ng ating mga makikinig. Papakilala natin ang guest natin na walang iba, kundi isa din sa mga Hispano-hablantes, Senyor Rafael Aldiguer. Buenas tardes. Buenas tardes. Magandang hapon, mga parokyano, sa mga manonood, makikinig. Ayun. Curious kami, Senyor Rafa. Rafa na lang. Oo. Rafa na. Okay na yan. Okay na. Actually, na-meet natin si Rafa nung UCL final. Kung na-invita na ata siya ni Patrick dun sa Makati, sa Shooters. Kasi sobrang dami lang din talaga ng medyo, tao. Nga Tsaka yun din, medyo struggling din ako makakilala sa itsura, gano'n. So, baka, kasi, nandun. Halo-halo yung tao. Ang dami. Yun nga. English, Tagalog, Spanish So, Rafa, para sa amin, paano ka nag-come up na pag-aralan yung Spanish language? Kasi 'di ba?
nag-exist naman na siya sa curriculum since naging kolonya rin naman tayo ng Espanya for 333 years. Pero nung nung kay Cory Aquino, 'di ba, Chris? Nung nabago yung curriculum, nawala rin talaga yung Spanish language eh. So, ano yung motive na ipagpatuloy yung ganito? Since nasa DNA or culture din naman natin yung Spanish culture dito sa Philippines. Well, ano kasi yun eh. Nung bata kasi ako, although long story siya, pero I'll cut the long story short. Nung bata kasi ako, lagi kong naririnig yung lolo at lola ko nagpa-Espanyol. Ano kasi sila eh, native speaker kasi sila, lalo na yung lolo. Kasi kinalakihan niya yung mga Hispano-Hablantes de Manila, yung mga original Filipino Spanish speakers na taga Quiapo, Manila. So nung bata ko, very very often, pag may sekreto, ay yung mga matatanda, di ba? Pag may sekreto, kapag may dinidiscuss sila na confidential sa kanila lang, ayaw nila maintindihan ng mga bata. Pag yung mga millennials, Gen Z, ganun, mag-Espanyol sila. So ako naman, super curious kid ako eh. So, once in a while, tatanungin ko sa kanila, anong sinasabi nila ganun. Or tatanong ako sa nanay ko, ba't sila nagsasalita ng ganyan, anong language yung ganyan. And eventually, nung nagka-edad na ako, natanong ko yung lolo at lola ko, sabi nila, sabi ko, why do you guys speak Spanish? Ganun? Bakit kayo nag-Spanish? Saan kayo natuto? Tapos, ang sagot nila lagi, one-liner yung sagot nila lagi, it was the language at home. Dahil ito yung wika sa bahay namin. Pero hindi nasasatisfy yung curiosity ko. Kasi parang open-ended eh. Because it's the language at home. Pero bakit nga? Pinoy tayo eh. Hindi naman Spanish yung language natin. Hindi, diba? Quote-unquote. Hindi naman Spanish yung language natin. Diba? Yun yung una kong naisip. Tapos sa sobra kong curious, syempre hindi nasasagot yung tanong ko. So kinukulit ko sila ganun. Tapos the more na kinukulit ko, na-explain naman nila, pero it was just never enough. So, sa sobrang curious ko, nag-research talaga ako online. Spanish in the Philippines, gano'n. Tapos, nagsimula ako sa Wikipedia, tapos binasa ko talaga, word per word, tapos in-internalize ko talaga. Tapos na-realize ko na, it was an official language pala dito sa bansa natin. A lot of our, yung first constitution natin, 1898 Malolos Constitution, originally written in Spanish. Yung national anthem, yung bayan ko, pati yung mga speeches sa YouTube. Makikita mo yung speeches ng presidents natin, Aguinaldo, Quezon, Osmeña, etc. Gloria Macapagal-Arroyo, all in Spanish. Naisip ko, so ito pala yung sagot. It's not really far-fetched. So because of our history under Spain, we actually adopted once upon a time, parang back then na-adopt natin yung Spanish language, gano'n. Pero hindi pa rin natapos yung curiosity ko. Naisip ko, bakit nawala? So yun, tapos I research ako. I delved into history, culture. Marami akong historians and academics na nakausap. I made connections. So ayun, nandito na ako ngayon. Sama ko kayo. So here we are fast forward. Ang tagal na, it's been a while. Ilang years na ba? 8, 7, 6 years, ganun, sa circle. So you've been practicing Spanish for almost 6 years? Parang nag-start ako kasi, well, yung iba kasi, ito na, at least nasa online, live tayo na podcast, so i-debunk ko na yung common myth. Ayan. Sinasabi kasi nila sa akin, tinatawag nila akong parang they tag me as elite. Hindi. Oo, they tag me as elite. They tag me as native speaker, Hispano-Hablante. Sabi ko, hindi yun. That's not how I got into it. Sabi ko, natuto ako sa grandparents ko. Sila yung native speaker, hindi ako. In-acquire ko lang. Pero I made sure, syempre, na kahawig sa kanila. And hindi sa mga Castilla or Latin American. Ganun. So, ganun siya. Pero marami. It was a super long journey. Naging radical din ako at one time. Pero, ayun na. Here we are. Di ba kasi ngayon, para easily learn yung isang language, may application ka na pagagamitan. For example, sa atin, Tagalog, English, usually, magagamit mo siya as communication, di ba? As means of communication sa everyday life. Everyday life. Kasi medium.
yung paano medium ma-practice din? communication natin. Oo. Pero, eto kasi, since medyo minority na, and we all know din naman na sa Zamboanga kasi medyo broken, paano ba yung Creole? Creole. Medyo, siya, hawig lang, pero hindi siya not totally na same ng, Oo. Bale, yun, yung Chavacano is a mix Spanish, Visayan, tapos native Zamboangan. Language na indigenous language doon sa Zamboanga. I think mga Sama, Badyaw, ganun. Halo-halo na. Then, it came to yun, Chavacano. Yeah, Spanish Creole siya. Uy, ito since na-open na ni Rafa yung, yung paano siya na-came up dun sa, Ikaw, Chris, kasi True Blue Spanish ka eh. Paano ka nagkaroon ng interest na mag-aaral na Spanish? Ako naman, parang may konting din, pagkawik sa kwento ni Rafa. Kasi, doon naman sa amin sa Aklan, yun nga yung mga matatanda. Di ba pag pupunta ng merkado or yun, palengke yun, di ba? Palengke or merkado. May Aklanon word naman siya for doon sa palengke. Pero yung mga matatanda talaga merkado or yung palengke yung tawag. So tapos pag yun, bibili ka or magbebenta. Di ba dito kasi sa Maynila, English or yung mismong Tagalog na equivalent ng 1, 2, 3, 4 doon. Diba, magkano yung kilo, tatanong mo. Syempre, hindi ko na yung Aklanon. Ayun, pila it kilo, ganun. Magkano yung kilo? Sasabihin nung magtitinda, di ba kasi may Aklanon equivalent ng 100 is isang gatos. Then nagsasabi, 100, ganun. May yun, yung mga 100, ganun. 120, ganun. So, ayun, naging curious din ako. Kasi, yun din, kasi yung, sa mother side ko, may Spanish, din eh. Descendant yung sa father side niya. Origin. So, may origin. So, ayun, medyo na-curious din ako na pag-aralan din. Kasi parang, pag mo rin na, yung tracing yung roots mo. Siyempre, iba din talaga kapag alam mo yung history din ng pamilya mo. May sense of pride, syempre. Pero talagang nakaano talaga sa akin is, yun nga, since di ba nakaugnay kasi yung Filipino sa Spanish din, although may English din. Halo-halo naman din, may dialects and indigenous knowledge naman yung, indigenous language yung Filipino. Pero di ba, commonly talaga kapag may Spanish talaga yung imbis na upuan, silya talaga yung mababanggit mo, mga ganun. So, may tawag dyan. Bukod, oo. Ano ka ba tawag dyan? Hiram na salta? Parang ganun? Borrowed words? Parang ganun no? Oo. So, yun. Tawag namin dyan, Hispanismos. Hispanismos or Hispanisms in the native languages. Kasi from Spanish siya, so Hispanisms yung English. Borrowed words. Borrowed words. Borrowed words. Ito, since 6 years mo siya napapractice, Rafa, nung siguro may mas madali ba na magkaroon ng connection sa iba? Kasi, syempre lumaki ka from grandparents na nagsasalta ng Spanish. Pero, yung parang paano ka ko-connect sa iba na gusto mo rin makadiscover ng Spanish speakers din, is it easy or parang kailangan talaga mag-effort na, kasi parang wala pa naman natin GC noon, pero is it challenging din talaga, lalo na dito sa Pilipinas? Talagang totally, actually, di ba sabi nga natin kanina, pag Spanish speaker ka, one of the elite, kasi talagang bihira din talaga na siya gamitin. Yung stereotype parang mayaman ka gano'n. Oo. Hindi naman siya mahirap, pero syempre may challenges siya. Kasi lalo na yung pag nakaharap mo yung mga mga galit sa Kastila. Alam niyo, yung mga anti-Hispanista groups, anti-Spanish groups, gano'n.
naging very controversial siya eh. Alam mo yung i-ridicule ka, talagang aanuhin ka, 'di ba? Ika-cancel ka, parang gano'n. Ay, parang smart shaming na lang. I mean, depende kasi yun sa circle eh. Pero sa social media at least, yung challenge is sa social media. Pero in real life, outdoors, pag nagsa-Spanish ka, like kami ni Patrick, for example, Spanish kasi kami nagsalita. Wala namang nakikialam, gano'n. Pero sa social media lang talaga. Alam niyo naman yung the internet. Doon lang talaga nagiging challenging. Pero wala na, hindi na rin ako nag-engage sa mga debates or arguments na gano'n unless necessary. Pero it does, to answer yung latter part na question mo. Apart from that challenge, rin siya, it becomes easy eventually. Kasi parang pag gamay mo na yung language, tapos pag medyo gets mo na mga Kastila or yung mga Latinos, ganun, tapos kinakausap mo sila, they eventually connect with you, tapos nagkakaroon ka ng sarili mong peer? Or parang peer, parang may common kayo. May common, kayo? Denominator, ganun. Tapos yan, lang siya? Cultural interaction, linguistic interaction. So, very positive din naman. Oo. Positive din. Ayun pala, Chris, alam ko one time nakita ko, yun, bigla ko nalala kasi some point in time, naging viewer din ako ng mga videos ni Eric Martinez. So, parang nagkaroon yata ng congregation or parang maliit na event. Kasi Quiapo meron isang lumang bahay sa Quiapo na nagpunta lahat. May mga na-invite din ng mga foreigners, may mga usually mga Pilipino. Kasi parang yung mga Pilipino nagsasalita ng Spanish, minsan ginagamit nila sa BPO kasi dun sa Spanish accounts. Pero yung mga old rich or yung mga talagang matanda na, talagang talaga sa nila yung salita. So, I find it interesting parang din. Sa din namin, sa lugar namin din sa Aklan. Siyempre yung mga matatanda doon. Kaya yun din, yung mga hindi pa naaalis na kaugalian, yung mga orasyon pag 6 o'clock, gano'n. Siyempre, dinadasalin Latin or Spanish. Pero narinig ko na lang kasi Spanish na kasi medyo dead language na daw ang Latin. So, ayun. Tama ka doon. Ayun, nakita ko siya kasi si Eric kasi ang maganda doon, lahat parang kinausap niya. Although even though na basic, bakit ka nandito, paano ka nag-aral ng Spanish, yung ganun lang. Pero at least, para sa atin, kasi kaya ako nag-try or nag-decide na tuklasin yung Spanish language is, syempre, nanonood tayo ng football match and yung damdamin ng commentaries when it comes to, telling players' names and the emotions din during the entire game. Nakaka-immerse din na masarap i-blend yung kesa yung English na medyo sleepy yung yung tono na minsan I find it boring, pero pag Spanish kasi lalo pag naka-goal, di ba? Ang ingay, very lively. Tsaka yun din part ng Filipino lifestyle din kasi yung language nila o na Spanish. Syempre borrowed words, ayun. Diba? So, ayun, Rafa, ano yung mga, libawa, in your own, paano ka nag-came up ng, ng isang maliit na peer group or a community, and usually, ano yung ginagawa mo na activity or activities para ma-practice yung language? Nung nagsa-start pa ako, nagre-research lang ako sa Facebook and Facebook, YouTube, tsaka Google. Tapos nakakita ako ng mga groups like, I don't know if narinig niyo na to, yung officialization, Hispano-Filipino heritage, yung mga pages, mga Spanish language restoration in the Philippines. Tapos sinusundan ko sila. And doon ako nakakakuha ng mga connection, kaibigan, gano'n. Kasi pagkasali mo,
minsan, kailangan mo to introduce yourself na bago ka sa group. So, yun yung ginawa ko. So, eventually, maraming nagre-reply, gano'n. Tapos, maraming nagpi-PM. Oo. Tapos, eventually, ini-invite ka nila na, uy, may Spanish meetup kami, gano'n, or may grupo kami gusto sumali, ganyan, to practice Spanish, gano'n. So, paiba-iba. Nung the start, paikot-ikot pa eh. Pero tapos eventually, like ngayon, nagsisettle na lang ako sa mga iisang few groups na lang, mga specific na niche groups, gano'n. Pero nung sa una, talagang maghahanap ka, tapos sasali ka, mapapano ka eh. Yung dahil sa motivation mo, tsaka sa interest mo, tsaka sa curiosity, yung join as much as possible, gano'n. Kasi gusto mo curious ka eh, driven ka eh. Sa una pa lang. Sali ka ng sali. Ang dami oh. Pag tinignan mo yung Facebook groups mo, lahat, puro Philippine history, Spanish. Parang ano din mga, yung nangyari din sa akin, kaya nakita ko yung nabanggit kong group chat kanina, tsaka Facebook group. Oy, Spanish for Filipinos, ganun. Nakita ko din kasi yun. Tsaka iba rin yung siguro sa common na lang, para hindi sa mga football fans. Siguro nung sumikat yung Money Heist din, no? Parang laking tulong niya na magkaroon ng curiosity yung Philippine, lalo na yung mga Gen Zs. Or sabihin natin yung mga mahilig sa series na, kasi syempre noon, puro yung mga Spanish songs lang naman nun, more on dance, o mga Asereje, ganyan, Las Ketchup, mga ganun, Macarena. Pero, syempre medyo matatanda na yun, and yung mga bata ngayon, syempre mas sila, mas tutok sila dito sa pag-explore ng language. So, ayun pala, nabanggit din kasi ni Patrick, yung mga hilig ni Rafa. So, one thing na interesting din kasi is yung pagkahilig ni Rafa sa history. So, ayun, medyo kadikit siya ng Spanish culture. And ayun, paano ka na nagkaroon ng curiosity learning din ng history ng Philippines? Ayun din, parang simultaneous siya. Parang domino effect siya. Nung na-curious ako sa grandparents ko, nung nag-research ako and nalaman ko na connected sa history, agad-agad nag-segue na ako doon sa patungong history. So inisa-isa ko talaga history, culture, ano yung importance, ano yung significance, how does it make sense, ano yung tama, ano yung mali. Talagang araw-araw, nung nag-aaral pa ako, araw-araw, yun lang ginagawa ko. Tapos, sometimes, bago-bago pa, nagpo-post ako, nag-share, or talagang nag-engage ako sa mga groups. Very active ako noon. So, doon talaga ako nagsimula when it comes to history. Then, simultaneous siya, tapos salitan. Pag may nakita kong post regarding history related to the Spanish language, absorb ko. Kapag culture regarding the Spanish language, absorb ko yung mga post ng iba, mga admin, sinusundan ko, nag-engage ako, gano'n. Nag-share ako ng thoughts. So, ganun din na-develop yung curiosity ko. Until sa yun nga, nag-compile ako ng mga documents, mga articles, gano'n. Tapos binabasa ko sila. Para at least, when I am faced with controversy, when I'm faced with controversy or may nagtanong sa akin, handa ako. I'm able to answer factually based on facts and logical reasoning, ganun, na may substance, hindi lang hearsay. Pero inaamin ko rin naman kapag hindi ko alam, kunwari, hindi ko alam pero I'll research about that tapos I'll get back to you. Yeah. Tama din naman si Rafa Par. Kasi when you talaga engaging with talaga sa history, talagang dapat on facts or factual talaga yung isasagot which comes to na rin into my mind, kung familiar kayo kay Senyor Jose Maria Guillermo, parang ganun yung name niya. Kasi doon sa isa kong Facebook account, sino siya? Akadim. Medyo na siya, may edad na din. Siguro I think mga 70s, nearly 70s. Active siya noon sa isang group din. Historical din na group. Tapos yung lagi niyang
paksa or topic is, yun nga, yung parang pagyamanin yung pag-aaral or yung awareness natin sa Spanish language since parte ng kasaysayan din naman ng Pilipinas ang wikang Espanyol. Pero may mga ano siya minsan tirade or tirada na against American naman. Kasi 'di ba nawala kasi yung Spanish language dahil nagkaroon ng yung sinasabi nilang benevolent assimilation na ginawa ng mga Amerikano na yung mga puti ay kapatid itong mga Indio or yung mga other colored race, tapos ayun Americanized na pati ultimo yung paggamit ng wikang Espanyol sa Pilipinas na obsolete no, parang in-obsolete nila so ayun doon kaya ito nabanggit ko lang kasi yun parang kaugnay na din doon sa ito yung pinag-uusapan natin yung sa Spanish language and connection din sa history. Alam mo, may isa nga ako naisip dyan Kaya, ganun yung ginawang atake ng Amerikano para, alam mo yun, para mas yakapin ng Pilipino yung mga Amerikano compared sa Kastila. Kasi diba, sabi natin diba, greatest conqueror nga mga Spaniards nun, dahil nga sa expeditions. Diba nagkaroon ng mga civil war and revolutions dun sa Mexico, sa lahat ng halos ng countries sa Latin America, pati sa Cuba, syempre. In which, di ba, some of those countries is parang niliberate because of the Americans. Then, kaya sa tingin ko, since that time, yung US kasi is a growing power din naman noon, and yung Spanish Armada is humihina na. So, parang yun yung napansin ko din talaga. Kaya ang bilis din ng ewan ko, parang ang bilis yakapin talaga ng, lalo na yung sa atin, tulad ng Pilipinas na colonized countries. Parang pag sinaktan tayo ng mga Espanyol so parang pag may dumating na bago at parang ang introduce sa atin ay parang ang babait nila. Katulad nga na sinabi mo kayo na Chris, ganun talaga yung mangyayari. Parang, bakit mo yayakapin pa tong kultura na iniwan ng isang bansang sumira or parang hinawakan ka ng ilang daan taon. Kung may darating naman na parang itatrato ka ng tama, which is hindi naman nangyari. yun yung benta nila yun yung sales pitch nila Sales pitch nila na we come here, dumating sila dito, we come here to civilize you. Pero ang tanong kasi dyan, paano mo nasabi na uncivilized yung Filipino pagdating nila dito ng 1899 or 1898 ganun? Paano nila nasabing uncivilized tayo when pagdating nila dito, una, everybody was well dressed, naka-Filipiniana, naka-barong, naka-trahe, 'di ba? Pangalawa, puro simbahan. Okay, puro simbahan. Everybody's well dressed. There are churches everywhere. May mga kalesa, may mga paaralan, may gobyerno. May gobyerno. May constitution, 'di ba? May bandila tayo, may bandera tayo, may flag, may anthem, ganun. Tapos sinabi nila, we come here to civilize you. Paano mo nga 'di ba? Parang mapapa-curious ka. Paano nila nasabi na uncivilized tayo when mas elegant pa tayo tingnan noon kaysa sa kanila, 'di ba? 'Di ba? So, yun yung irony nun Pero syempre, tama naman yung sinasabi na imperialism ganun. Uso talaga noon yun I mean, everybody had their agenda noon kasi lahat gusto mag-expand ng resources, gusto magpalawak. So, parang trend lang, the way I see it, trend lang talaga siya noon. Phase lang siya in human history. Tama. And, ito, na-research din ni Admin Yahugel and Admin Levin na Chris, na may collector din ng Filipino literature si Rafa. So, ano yung mga mo na kolekta mo ng mga literatures with, syempre, in line with the history rin naman. Yung literature na focus ko is Hispano-Filipino literature. So, Philippine literature in Spanish. Bakit? Because dito mo malalaman
pag binasa mo yung mga works ng heroes natin in Spanish, yung Oo. literature, doon mo malalaman kung ano ba talaga yung inisip nila noon. Ano ba talaga yung ginusto nila para sa bansa noon. Ayokong dumepende sa translated text. Whether translated siya sa Tagalog or English. Kasi ang translated text pwedeng i-distort. Yeah, oo kasi So, may ibang words na hindi directly minsan walang kahulugan ganun. Tsaka pinapalitan nila yung essence to favor their narrative. Parang ganon, di ba? So, yun din yung one of my objectives is that. Pero at the same time, para din ma-preserve siya kasi wala nang nagbabasa ng Philippine literature in Spanish. Hindi na nila tinuturo, hindi na nila pinag-uusapan. So, as a voluntary effort, dahil advocacy ko siya, kinokollect ko siya. Tapos sa mga groups na member ako, kung interesado sila, I share it, tapos we discuss it voluntarily. Tapos dinadissect at ina-analyze namin. Secondly, dahil sa Philippine Spanish, which is not Chavacano, ika-clarify ko. Kasi yung Philippine Spanish kasi is one of my main hindi expertise, pero advocacies. Tsaka yung talagang focus ko, pinag-aaralan ko on the side. Yun yung sariling parang dialect natin ng Spanish, ganun na ba yung Mexican Spanish, ganun ba Spanish. So, meron din pala tayo. And yun yung sinasalita ng mga matatanda na noon, ganun. Tsaka nila Rizal, etc. So, yun din yung reason kung bakit nagko-collect ako ng Philippine literature in Spanish. Kasi itong Philippine literature, as a Filipino-Spanish literature or Hispanic-Filipino literature, ito yung magbibigay ng basis to figure out or to expose ba ano ba talaga yung Philippine-Spanish na variant o na dialect. So, you can, apart from the linguistic studies na na-collect ko, yung literature mismo provides that information. Yun yung nag-provide ng information. Kasi talagang, para kaming mga yung grupo namin naman, na private. Para kaming mga linguist, kahit wala naman kaming degree sa linguistics, yung talagang dinadissect namin na ito pala yung salita, huwag natin gamitin ito, itong salita gamitin natin. Tapos magko-consult kami sa authoritative dictionary, pwede pa pag-gamitin, gano'n. Ganun yung ginagawa namin. Akala mo trabaho Parang we do it as if it's our job kahit wala naman nagbabayad sa amin. Talagang passion lang, tsaka pure passion siya. Advocacy, tama. Para tayo passion lang din tong tong show na to, no? Pero kaya yung di ba may nakita kayo ng isang a particular book or sabi na, book na written in Spanish. Tapos, syempre naka-cursive yung sulat to the point na minsan hindi mo na maintindihan yung sulat or siguro tulad yan ng nasabi ni Rafa na minsan baka may mga nag-exist na words na hindi, yung parang since Filipino Spanish tayo dito during that time na iba dun sa words sa Spanish speaking sa Spain, sa Mexico, sa Argentina or any Latin American country. So medyo challenging ba siya? Kasi lalo na ngayon, ito na lang. For example, yung Filipino style ng Spanish, since meron siyang sabi natin set of words, tapos kapag may na-retrieve tayong mga documents, tapos parang alam mo yun, kumbaga di na kasi natin ginagamit yung salita na yun ngayon, medyo mahirap ba siya na parang kunin mismo yung pinaka-thought or yung ibig sabihin ng mga nababasa niyo or na re-retrieve niyo ng mga documents or works? Well, yung most of the documents na na-collect ko so far, mostly digitalized siya So, hindi talaga siya cursive. So, makikita mo clearly. Dahil siguro yung pagka-scan or yung edad na kasi ng dokumento, yung medyo blurred na. May mga ibang letters na yung bura-bura or punit-punit na. So, kailangan lang minsan i-zoom out or i-zoom in para makita talaga yung word. Pero, hindi naman. Mostly, digitalized naman siya. Parang typewritten, gano'n. So, clearly understandable naman siya. Yung challenging lang siguro kung bago-bago ka, or hindi ka pa masyadong
as a Spanish speaker, hindi ka pa masyadong familiar sa mga iba't ibang rehistro ng wika. Kasi there's formal register, colloquial register, ganun, standard. Sa Philippine Spanish kasi, tsaka yung literature about Philippine Spanish, very formal yung mga words, very fancy. Alam mo yun, yung ilustrado yung ginagamit nila. So, if medyo bago, if you're starting to learn Spanish pa lang, or bago ka pa lang nga, doon ka lang siguro may hirapan. Parang, ang mangyayari sa'yo, Very formal, no? O, parang babasahin mo, pero babalik-balik ka sa dictionary to understand what this word means. Pero maganda doon, matututo ka at the same time kasi parang lalalim yung vocabulary mo. Diba? You'll end up, what you're reading, magagamit mo rin sa salita. E di, magiging ilustrado ka din. Parang gano'n. Parang ganito ba yun mga par? Yung, for example, yung word na querida. Diba kapag dito sa atin sa Pilipinas, iba na yung meaning sa totoong sa totoong meaning talaga ng querida sa Espanyol. Parang mga ganun ba? Yun ba yung ibig mong sabihin kanina, Kaplem, yung sa yung tanong mo kanina, yun nga yung pagsasalin ng wika. Di ba kasi syempre iba-iba yung rehistro nga nun. I think parang dialect ng Spanish kasi may Filipino Spanish, Mexican, di ba? Tsaka may words din kasi sa Spain na na although Spanish siya, Castellano, pero hindi mo siya magamit sa iba yung ibig sabihin niya pag ginamit mo sa Mexico, Mexican Spanish. Tama rin yung sinabi mo, Chris. Querida, querido. Parang, ibig sabihin niya kasi dear. Pero pag ginamit mo siya nowadays dito sa Pilipinas, yung ganong word, ang pangit. Parang kabit or... Number 2. Oo. Ganun, ang pangit eh. So, ayun. Siguro, Rafa, how's the Spanish community here in the Philippines nowadays? Lumalaki siya as far as I've noticed yung Spanish for Filipinos, for example, is the biggest group kasi mag-50,000 na kami. Wow. So dati yung officialization del Español in Filipinas, yun mas radical tsaka mas political siya. Pero yung group na yon, dati sila yung pinakamarami kasi they were at 30,000 nung nagsimula yung Spanish for Filipinos. Pero nalampasan na namin. We're now at 50,000 and the biggest Facebook group, I think, for Filipino learners of Spanish sa buong mundo. Well, Pinoy-related kasi. So, yun. Lumalaki siya as time goes by. Pero manonotice mo din yung difference in terms of perception. Yung perception ng tao towards the language. Kasi, di ba, nung unang panahon nila Quezon, ganon, pag sinabi mong Spanish-speaking Filipino ka, talagang associated yung Spanish language with being Filipino. Kasi yun yung nakita nila eh. Di ba nga, sinulat nila yung Constitution, yung National Anthem na ganon. Ngayon, because nga nawala yung Spanish, napalitan siya with English and this American dream, that was sold to since Americanized na ang mga Filipino, they no longer associate yung Spanish language with Filipino identity. Ngayon, yung English na yung associated somewhat. Although may mga debate ba din, pero kasi because we speak English, we associate it now with the Filipino identity. So nagpalit na siya. Ngayon, as we revive Spanish, ina-associate na natin yung Spanish language nowadays with BPO, economic development, para mas malaki yung sweldo. Ganun. So, hindi na siya historical and nationalistic. It's now economic na siya. Economic thinking na siya, tsaka cultural development, parang ganon. Or parang linguistic development din na because it exercises the brain. It's good to speak languages. Ganun. So, iba-iba na yung purpose ng mga Pilipino ngayon compared sa noon na yung sole purpose ng mga Filipino patriots natin was to preserve the language as part of the Filipino identity. Although meron pa naman ganun today, but not as much. Mas marami yung mga BPO ganun na purpose. Tingin nyo? Ay, ito, may lang ako, parang
in connection na din, tanong siguro. Ito ano yung take ninyo doon sa ano? Since nabanggit na yung development, yung mga ganyan din. Yung pag-integrate na rin siguro or pagbalik ng Spanish language siguro sa Pilipinas. Alamin ko lang sa inyo yung parang take nyo doon sa pag babalik uli sa curriculum, sa educational curriculum siguro natin na pag-aaral lang yan ng wikang Espanyol. Kasi 'di ba parang ngayon ang status ngayon ng Spanish language sa educational elective siya sa college, 'di ba, sa tertiary. Tapos elective optional. Like optional. Minor subject siya. Parang sa akin kasi ako ang course ko ng college is political science. So, ang minor talaga, yun yung ikinatuwa ko kasi Spanish eh. Kaya, sabi ko, yehey, ganun na ako nun. So, ayun, yung mga take siguro ninyo mga par sa anong take namin? Siguro sa curriculum, oo. Siguro sa kasi akin yung development kasi competitive language hindi na siya parang di ba? Pang tawag dito? Cultural lang pag heritage lang natin dito sa Pilipinas ganun. Ano na siya tawag dito yung nagde-develop yun nga yung mga BPO syempre nag-o-offer na ng Spanish language diba? Iba lang yung take natin sa Spanish pang cultural lang. Presentation lang na eto Filipino identity. Ayun. Siguro sa akin dati naman no choice naman din tayo mag-aral ng English since parang wala naman din tayo alam na English language din, parang focusly on Filipino lang naman din tayo. Siguro dahil na bago nga yung constitution na inalis or sa school curriculum yung Spanish. Kasi wala kasi mapaggamitan noon. Like, syempre, ang industry, yung commercialization kasi is more on English lahat. Since ngayon may BPO na, siguro, pwede namang gamitin as third language. Kasi rin naman siya, part ng identity rin naman ng Filipino yun. Tsaka, hindi rin naman siya ganun kahirap din. Lalo na kung ginamit, kung merong isang advocate, sabihan niyo, Spanish for Filipinos is gumawa ng party list, tas nanalo. Sa tingin ko, pwede siyang maibalik yung pagsusulong na maibalik yung Spanish language sa school curriculum. Kasi nag-exist naman na siya noon. So, yung textbooks noon, existing na siya. May mga i-update na lang. Pero, yun nga, hindi na mahirap kasi nag-exist na nga siya noon. Inalis lang, inabolish. So, ayun. Tsaka, nowadays kasi ang dami ng mga na-abolish na binabalik din naman. So, ayun, sa akin. Yun yung take ko dun. Kay kay Rafa. Well, para sa akin, pwede naman siyang ibalik. Yung challenge lang dun is, kasi if you ask me, personal opinion ko is, dapat naman talaga siyang officialize. Hindi siya kailangan maging national language. Actually, dapat mas maganda nga kung walang national language and official language lang. Kasi if you look at the developed countries, yung iba sa mga developed countries, yung mga language nila, official lang, hindi national. Magkaiba Kasi pag sinabi mong national, this is the language that symbolizes you as Pero pag sinabi yung official, ito yung language na officially, legal siya gamitin, pwede siyang gamitin, and may siya, parang it holds significance. Parang may water siya, alam mo yun, yung it's bound by law, parang ganun. So, mas mabigat kasi yung national pag sinabi mong national language, parang ito talaga yung nagsisimbolo sa'yo, walang iba. Compared sa official, for example, sa US, sa US, wala daw silang official language according sa kanila. Kaya marami ring Spanish speakers na nandun. Tapos marami na nagsa-Spanish pati sa schools. Bilingual na yung mga Ganun mas may freedom kasi pag ganun. So I think pag in-officialize natin siya, magiging parang English na rin siya. Although, di ba, for the longest time, in the previous
centuries, di ba? Ganun naman talaga yung Spanish. Hindi, it wasn't national, pero official language siya. Because yun yung ginagamit ng gobyerno. Ganun. So I think pag in-officialize siya ngayon, ganun din mangyayari. Pero it will take time for it to grow. Meaning, di ba, yung matagal yung, it will take time, generations for people to accept it. Tsaka maraming magproprotesta for sure. Eh, ngayon pa lang eh. Wala yung reception yan. Oo nga eh. Kasi there, di ba, magiging masama yung reception niya. Kasi, yung mga Pilipino ngayon, they're walking around with the negative perception of Spain. Kasi yun yung finid sa kanila eh. So hindi mo rin masisisa yung mga tao kung masama yung perception nila towards the officialization of the Spanish language, ganun, or kung bakit maraming magproprotesta both in and out of government. Kasi yung finid sa kanila negative eh. So I think kailangan muna palitan or palitan yung perception ng yung negative perception of the Spanish or anything Spanish. Actually, hindi lang Spain. Marami ring ayaw sa mga Latino dito. I don't know why. Bait-bait ng mga Latino. Pero, alam mo yun. Siguro they find it hard to communicate. Actually, ito isa rin, nung sumama kay Lapat noon, dun sa meetup, since, kasi ang ginagawa ko lang learning medium is Duolingo. Tapos, nahihirapan ako pa. Kasi medyo basic pa yung Duolingo eh. Parang nahihirapan ako paano makipag-communicate. Kasi medyo dahan-dahan doon. Kapag nagkamali ka, pwedeng i-correct. Pero doon eh, pag nakipag-usap, alam mo dire-diretso. And minsan, may mga mini-games na for 2 minutes, magro-rotate kayo, kausapin mo isa-isa. Eh, naman, parang same set of questions lang tinatanong mo. Paano kung sagutin ka ng ibang tanong? Ang hirap. Hindi ka na makabalik. Ganun. Yun yung diba? Yung pipili ka ng malit na papel. Tapos parang magre-recite ka. O sila Sir Ed, tsaka sila Sir John, yan. So yun, Chris, makakasama pa natin si Rafa sa next episode. Syempre, Spanish 101 tayo. Kasi, kailangan natin matuto, pre. Kasi, baka, kailangan natin magtrabaho sa BPO. Baka malaki daw kasi sahod, eh. O kaya, baka lumaki din yung viewers and listeners natin sa mga Spanish-speaking countries. Tingnan natin yung, kahit mo basic lang. Tsaka, tingnan natin kung, di ba kasi nga, sa political science, may Spanish language eh. Tingnan natin kung ano yung abot lang natin. Kasi di ba, ang sexy rin kasi pakinggan ng nung pag kinakausap ko ng Spanish, medyo despacio kasi medyo mabagal lang muna. Kasi hindi naman natin talaga siya salita, di ba? Pero sa kanila na, for example, sila Eric, kay Patrick, si Aljon Polyglot, yun, shout out sa'yo. Mabibilis sila magsalita to the point na parang parang everyday nilang ginagamit, and I find it interesting, and ayun, fascinated ako dun sa sa ganun na a Filipino speaks Spanish faster or parang sobrang normal, parang archive videos ni ex-president GMA dun sa Peru. Ayun, ang ganda. Sobrang nakakamiss. Ayun. Chris, anong dapat natin gawin? Ayun. So, ugaliin natin manood at makinig ng The Parokyanos Show. Dahil meron pa tayong kasunod na episode. Yan! Tungkol sa wikang Espanyol. Medyo na-excite na ako. Medyo mata-challenge tayo. Matututo tayo magsalita at mag-conversasyon in Espanyol. Es muy divertido. Okay, vamos! Sige. Mula sa akin at kay Chris na aking partner, syempre si Rafa makakasama natin next episode. Paalam, see you, and mabuhay po ang parokya. Buhay! Parokyanos. Viva Parokya. Hala Madrid! Yun. Inadaman. Hala Madrid.